ay magpapatuloy dito po sa ating pong lesson sa book po ni Peter. Ang atin pong tinitignan ay yung chapter 3. At nakita po natin dito, di ba, na marami po siyang tinatakel, di ba? Uulitin po natin na sabihin po ito ng patungkol po sa obedience. Tinuturuan po tayo, di ba, na mag-obey sa Panginoon, mag-obey sa government, di ba, kung para po ito sa kabutihan, yung kanila pong ibinababa, di ba? Tinuturuan po tayo na maging good citizen, good family member, di ba? Good servant ng Panginoon. At maging yung pagdating po sa mga persecutions, 'di ba, maging doon po sa mga pinagdadaanan sa kapanahunan po na ito ng mga mananampalataya, itinuturo po ni Peter, 'di ba, yung pananangan sa Diyos. And we can understand, 'di ba, kasi from his experience, nakita po natin na marami pong on his way into the so-called yung through na na paglilingkod. Nakita natin yung life niya before, 'di ba, na alam mo yun, yung may mga instances na pinapangunahan po niya yung Panginoon. May mga instances na prevent po niya yung Lord, 'di ba, na gawin ng Panginoon yung kanya pong gawain. May mga ganun na instances, may mga ganun na nakita po natin yung kanya pong character na masyado niyang gustong i-defend, 'di ba, yung Panginoon. Gusto niyang ipakita yung kanyang loyalty sa pamamagitan po ng kanyang pagtagpas doon po sa tainga ni Marcos. Pero nakita natin na lahat ng mga bagay po na ito, 'di ba, nung pagkatapos po na nag-resurrect po yung Panginoon, 'di ba, sabi niya sa kanila na imi-meet sila doon sa mountain, pero hindi po sila pumunta, 'di ba? Nang pinuntahan po nila, bumalik po sila sa kanila pong pangingisda, sa kanila pong trabaho. Kaya pinuntahan po sila ng Panginoon at ni-restore, 'di ba, itong si Peter. So marami po siyang mga experiences with the Lord. Especially siya po yung talagang very close or kasama po doon po sa intimate group, 'di ba, ng mga disciples na talagang malapit, 'di ba, sa Panginoon. At marami sa 24/7, 'di ba, na magkakasama sila for 3 years. Ay marami pong mga naituro, nabanggit, 'di ba, na hindi na po ito naisulat sa atin. At ngayon, tinitignan po natin yung patungkol po sa suffering, kasi sa kapanahunan po niyon na naisulat po yung sulat po na ito, nabanggit natin from our previous na mga pag-aaral na nagdadaan po yung mga mananampalataya sa mga matitindi pong persecutions, 'di ba, sa mga matitindi po na mga pagsubok, 'di ba, sa kanila pong pananampalataya, especially na ang government, 'di ba, yung emperor mismo yung nagpapahuli po sa kanila, 'di ba, yung nagpre-prevent po sa kanila in coming together, 'di ba, to worship, especially sa kanila pong pananampalataya na tinanggap sa Panginoon, no? So marami po sa kanila, alam po natin yung history na marami po sa kanila yung namatay, marami po sa kanila yung nabilanggo, marami sa kanila yung nasaktan, 'di ba? Marami sa kanila yung talagang pinahirapan, ikinulong, 'di ba? Marami pong mga hinagupit, marami po sa kanila yung ganun pong mga bagay na nangyari sa kanila pong pag-i-stand sa Panginoon. At titignan natin as we go on kung ano po yung kanyang ituturo, 'di ba, sa atin dito po sa chapter 3 verse 19.
So sabi dito, sa 17, gusto ko lang itong kuhanin. Sabi niya, higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sabi niya, sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. So, tinatakel po niya, na-explain po sa atin ni Sister May Grace the last time, yung tungkol po sa ganito pong mga suffering. Ito po kasi yung napaka-unfair sa kapanahunan po nila, and maging sa kapanahunan po natin ngayon, na yung pag-church ay hindi siya necessity, di ba? Ayon sa standard po ng mundo. Kasi kung titignan mo, they are preventing us na mag-exercise ng atin pong pananampalataya. Pero katulad ng sinasabi natin, hindi naman tayo prevent to go to the supermarket, to go to the banks, di ba? To go to the DOR, to go to the market, and everything, no? Parang nakikita lang talaga natin, no, yung hindi magandang pagtrato sa atin ng mundo. At sa kapanahunan po na yon, ganun din po yung nangyayari sa buhay po ng mga Kristiyano po na ito, na sinasabi po ng government na wala dapat i-worship maliban sa emperor, at pinaghuhuli po yung mga tumatanggap, 'di ba, sa katuruan ng atin pong Panginoon, no? Kung manonood lang po kayo sa mga testimonies po ng mga Christians doon po sa China, 'di ba, under the CCP regime, yung communist Chinese Communist Party, ay talagang napakahirap po ng kanila pong pinagdadaanan. 'Di ba? Talagang binubugbog po sila. Talagang nagsasuffer po sila, 'di ba? At maari po silang mamatay o patayin, 'di ba, nang dahil po sa sinasabi po ng gobyerno po na ito na hindi po dapat, 'di ba, na magkaroon sila ng ibang pananampalataya. Pero nakita natin yung kasigasigan nila, 'di ba, sa kanila pong tinanggap ng faith sa Panginoon. Nakita ko po kung gaano din po talaga ka alam mo yun, yung katapang yung mga sundalo ng mga Chinese noon nung nasa Taiwan po ako, na may mga ganun, no, na may talagang grabe silang manakit, no, grabe lang talaga, may mga batuta sila, 'di ba? Tapos pag manonood ka sa YouTube, kahit yung mga matatanda ay talaga pong kanila pong sinasaktan, kung sila po ay nagpapatupad, 'di ba, ng kanila pong mga ginagawa, no, or yung sinasabi po nilang pagsalansang, no? So we can understand, no, kung ano po yung pinagdadaanan po ni Peter. Hindi niya po sinasabi dito na kailangan magkaisa tayo, lumaban, 'di ba, sa gobyerno, lumaban sa mga tao po na ito. Hindi po 'yun yung kanya pong sinasabi. Saan niya natutunan 'yon? 'Di ba? Natutunan niya 'yun sa Panginoon. Sapagkat nung siya po ay, 'di ba, sinaway siya ng Lord sa tabak, ang gagamit ng tabak ay sa tabak din mamamatay, sabi niya. Tapos yung tinagpas niya na tainga, alam natin na ang ginawa ng Lord, ni-restore ng Lord, pinagaling, 'di ba, ng Lord yung kanya pong sinugatan. So grabe lang yung molding, 'di ba, ng Panginoon dito po kay Peter. Grabe lang talaga yung kanyang fully submission, 'di ba, sa Panginoon nung ni-restore na siya ng Lord, 'di ba? O hindi naman fully perfect yung kanya pong paglakad, pero nakikita natin yung kanyang puso na talagang nagpapatuwid sa Panginoon. So yung mga mabubuti sa kapanahunan na yon, at maging sa kapanahunan po na ito, ay parang kino-considered, 'di ba, na hindi na mabuti, 'di ba? Hindi na magandang mag-gathering, hindi na magandang pumunta sa sa kinisiya, sapagkat ito ay hindi mahalaga, 'di ba? Hindi ito necessity, or
Bakit ba nila pine-prevent? 'Di ba kasi ano no, alam mo yun, napaka-confusing. Ang reason nila ay para hindi maghawa-hawa, 'di ba, sa coronavirus or whatever, Omicron, para hindi daw mahawaan o magkahawa-hawa. 'Di ba? Nandun lang talaga ano yung hindi magandang pagtrato ng mundo sa atin pong mga mananampalataya. At ang tangi lang talaga nating joy ay yung malaman, 'di ba, na sa salita po ng Panginoon ipinagpaunan niya, 'di ba, yung mga bagay na ito sa atin. So sabi niya dito, higit na mahalaga na kayo ay magdusa sa paggawa ninyo ng mabuti. Kung talagang mabuti yung cause, 'di ba? Mabuti yung pumunta sa presensya po ng Panginoon. Mabuti yung mga ganitong bagay na ginagawa po natin in the service, 'di ba, ng atin pong sa serbisyo po ng Panginoon. 'Di ba? Kahit magdusa po tayo, sabi ni Peter, higit 'yun na mabuti kaysa magdusa tayo sa paggawa ng masama, no? Verse 18, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. Kung sinasabi natin, 'di ba, sabi ni Peter dito po sa kanya pong mga sinulatan na nakita natin na unfair po yung treatment sa atin, 'di ba, ng mundo na ito, unfair yung treatment ng mga tao sa atin. Sabi niya, isipin natin yung ginawa nila sa ating Panginoong Jesus. 'Di ba? Wala naman siyang ibang ginawa. Puro kabutihan yung ipinakita ng Diyos, 'di ba, sa lupa nung siya po ay pumunta po dito ang Panginoong Jesus. Pero 'di ba, nagdanas din po siya ng matitindi pong mga alam mo yon, yung matitinding pagkondena, at nag-lead pa ito, 'di ba, sa kanya pong kamatayan sa krus, no? Sa krus, sabi niya, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan. When we talk about sin, mga kapatid, 'di ba? Ito kasi yung ito kasi yung kapag hindi natin naintindihan yung katotohanan at yung kabuuan, yung kalakihan ng sinasabi pong kasalanan or pagsalansang, 'di ba, sa Diyos, hindi natin totally maiintindihan yung dahilan kung bakit pumunta, 'di ba? Kung bakit namatay ang ating Panginoong Hesus para po sa atin. At alam po natin, 'di ba, na ang Lord, lagi po natin itong sinasabi, siya po yung siya yung ito po ay mga basic na mga katuruan. Siya po yung nagbigay, siya yung nag-create ng mga batas niya. 'Di ba? Siya yung nagsabi na ito dapat yung inyong gawin, ganito ninyo gagawin, lahat sinabi niya. So any disobedience, 'di ba, to that laws, to that particular na mga ibinigay po niya sa tao is kasalanan, 'di ba? Is kasalanan. So anything na ginagawa po ng tao na kasalanan, ito po ay disobedience doon po sa batas na ibinaba ng Diyos, 'di ba, sa tao. No, kahit nagkasala ka sa kapwa mo tao, kasalanan pa rin po ito, no? Ang una po nating ang unang pinagkakasalanan natin, 'di ba, ay ang Diyos, kasi siya yung nagbigay ng batas, 'di ba? Siya po yung nagbigay ng kanyang laws, siya yung nagbigay ng kanyang commandments, 'di ba? Siya po yung lahat ng ito. At sabi niya, kung meron man tayong, 'di ba, kino-consider natin sometimes na meron tayong mga close na mga friends, meron din tayong sinasabi minsan na enemy, 'di ba? Pero alam po ba natin na yung greatest enemy natin ay hindi si Satan? 'Di ba? Hindi po si Satan, hindi po yung mga demonyo yung atin pong greatest enemy. Ang greatest enemy ng isang tao is God. 'Di ba? Si God mismo yung kanyang greatest enemy kapag
Kapag siya po ay hindi sumunod sa batas po ng Diyos. Pero kapag siya po ay susunod, siya po ang Diyos naman po yung kanyang greatest lover, 'di ba? Greatest savior. Kaya kung sabi ng scripture, kung ang Diyos ang kalaban natin, 'di ba? Saan tayo magtatago? Kung ang Diyos ang kalaban natin, 'di ba? Kung sa langit tayo pupunta, nandun siya. Kung sa kailaliman ng lupa, nandun siya. Kahit sa ang panig, 'di ba, ng mundo na ito, ay nandun siya. Wala lang talagang panalo ang tao, 'di ba, sa kanya pong pakikipaglaban sa Diyos. Sino ang tao para lumaban, 'di ba, sa Diyos? Yung sinasabi pong paglaban, mga kapatid, ay yung hindi po pag-obey. 'Di ba? Sabi ni Christ, if you love me, you will obey yung aking mga commandments. So ang greatest enemy ng tao, 'di ba, is God. Pero yung greatest savior din ng tao is God. Kapag yung tao ay hindi susunod sa Diyos, ang Diyos ang kanyang kalaban. Yun yung greatest enemy niya. Kaya nga sinabi ni Kristo, 'di ba, sa Matthew 10:28, ang katakutan niyo ay ang Diyos, na wag niyo katakutan yung mga tao na papatay lang ng katawan. 'Di ba? Katakutan ninyo ang Diyos, sabi niya, na papatay sa katawan at sa kaluluwa. Siya talaga yung dapat katakutan, 'di ba, ng tao, no? At nakakalungkot lang kasi marami pong mga tao sa kapanahunan po na ito ang talagang hindi tumatalima, 'di ba, sa batas po ng Diyos. Bakit ba natin kailangang katakutan ang Diyos? 'Di ba? Yun po yung tanong. Bakit ba natin kailangang katakutan ang Diyos? Marami kasi yung hindi takot eh. Kaya gawa po sila ng gawa, 'di ba, ng kasalanan. Gawa sila ng gawa ng kasalanan. Yung kasalanan na binabanggit po natin, mga kapatid, yung disobedience doon po sa law ng God. Bakit ka ba nangangalunya? Kasi sinasabi mo sa Diyos, hindi siya totoo. 'Di ba? Yung sinasabi mo, sabi ng Diyos, huwag kang mangangalunya. Hindi ako naniniwala diyan, kaya ako nangangalunya. It is a disobedience. 'Di ba, doon po sa batas ng Diyos. Sinasabi mo na hindi ka powerful, ganun po yung message doon. Hindi ka powerful na Diyos, wala kang pakialam, 'di ba, sa buhay ko. I am the master of myself, kaya ito yung aking gagawin. Ganun po yung sinasabi, ganun po yung message na ipinaparating ng isang tao na hindi po sumusunod, 'di ba, sa Panginoon. At lalong-lalo na yung mga nagsasabing quote and unquote Christians, 'di ba? Napakahirap po noon, 'di ba, na talagang you will engage yourself. Pag sinabi ng Lord, bakit ba ganun ba yun kahirap? Pag sinabi ng Lord na wag, 'di ba? Ang gawain lang talaga ng tao is to obey. Kasi si God yung nagsabi, for I know the plans for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Alam mo, kapatid, ang sarap lang sumunod sa Panginoon. Kasi kung ano yung sinabi niya, yun yung gagawin. 'Di ba? Napakahirap, hindi yung iniwan ka sa ere, 'di ba, na hindi mo alam yung iyong gagawin. 'Di ba? Isinulat niya talaga ito sa atin upang walang maidadahilan ang tao upang hindi siya totoong makasunod sa Diyos. Kaya nga tayo nag-aaral, 'di ba, sa salita ng Panginoon, kasi we wanted to follow that God. We wanted na maging perfect tayo doon po sa kanyang pagtanggap, 'di ba, sa bawat isa po sa atin, no? Kaya sabi dito, bakit kailangan nating matakot, 'di ba, sa Diyos, no? Kasi ang sinasabi po dito ni Peter is about sin. Sino yung naggawa ng mga batas? Kapag dinisobey natin, kapag violate natin yung rules and regulations ng God, that is sin. 'Di ba? Yun po yung kasalanan, no? Kailangan nating matakot sa Diyos. Sapagkat sabi nga po dito, siya po yung siya yung nagbigay ng lahat ng mga moral laws na ito, 'di ba? At wala tayong ibang gagawin kung wala siyang ibang requirement,
Wala siyang ibang requirement kung hindi sumunod ang tao. Di ba? Sumunod po yung tao. At hindi lang yun, no? Kikita po natin na uh, siya kasi yung may hawak ng hell eh. Di ba? Ang God yung may hawak ng hell. Siya yung may capacity to send people to hell and to open heaven. Ganun po siya ka-powerful, no? Kaya siya lang talaga yung dapat katakutan ng tao. 'Di ba? Siya lang talaga kasi siya yung may absolute, no, na power, no? Mayroon siyang absolute na power. Hindi pwedeng i-compare yung kanyang kapangyarihan sa kahit na sino paman, no? At makikita din po natin, 'di ba, na siya po yung nag-execute ng tao eh. 'Di ba? Kung ang yung judge sinexecute niya yung isang makasalanan, mas powerful po yung God, 'di ba, na mag-execute. Isi-send niya yung isang tao according to the choices na ginagawa po ng tao. Kaya nga napakatindi ng atin pong uh, pag-intindi, 'di ba? Yung atin pong mga puso doon po sa kabutihan po ng Diyos. Sapagkat alam mo 'yon, ang kabayaran ng kasalanan, sabi ng scripture, ay kamatayan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan kasi violation ito eh sa Diyos. Kung i-violate natin yung rules ng God, 'di ba? Ito po ay kasalanan. Magmula po sa Old Testament, kamatayan. 'Di ba? Kamatayan po yung kabayaran ng kasalanan, kamatayan ng mga offering nila, 'di ba? Kamatayan ng mga yung mga tupa, yung mga kambing, yung mga kalapate, yung in-example na ito, ipinakita niya, pinicture na ito, 'di ba, ng God sa Old Testament hanggang sa dumating yung final sacrifice. Kamatayan. Sino yung nag-initiate ulit doon? It is God. Ganun na lamang yung kanyang concern sa tao na kasi He created hell for those who will disobey. 'Di ba? Pero ganun na lamang po yung kanyang concern sapagkat sabi niya, alam niya yung bunga ng kasalanan eh. Alam niya kung paano matotorture yung isang tao sa create niyang hell, sa create niyang impyerno. Kaya siya rin po yung gumawa ng paraan upang yung tao po na yon ay huwag mapunta doon sa lugar na yon. 'Di ba? Upang ang tao ay hindi mapunta doon po sa lugar na yon. Kasi lugar 'yon ng mga disobedient angels eh. 'Di ba? Yung mga disobedient na nakita natin sa kalangitan, nagrebelde po sila lahat. Any kind of rebellion is against God. 'Di ba? Any kind of rebellion is against God. No, makikita natin na hindi po ito nakabuti. Bakit ang tao binigyan ng pagkakataon ng Diyos na maligtas? Bakit yung mga angels hindi? 'Di ba? Bakit si Lucifer hindi niya 'yun binigyan, no? Kung tayo po ay magtatanong, 'di ba, ng mga ganito pong mga bagay kasi yung mga angels wala silang kamatayan. Tayo magkaiba po yung creation, 'di ba, bakit nagkaroon ng rebellion sa kalangitan, 'di ba? Nakikita natin bakit inalaw ito ng Diyos na mangyari doon po bakit kailangan magkasala? Sino yung nag-tempt dito kay Satan? Kasi lagi na lang natin pinagkakasalanan si Satan kung tayo po ay nakagagawa ng kamalian, 'di ba? Kung tayo po ay nakagagawa ng kasalanan dito sa lupa, no? Pero nakikita din po natin yung grace ng God, 'di ba? Kasi without that sin, 'di ba, na nangyari doon po sa kalangitan, yung demonstration ng grace at yung mercy ng God ay hindi po natin maliwanag na makita, 'di ba, sa kapanahunan po na ito. Napag-aralan na po natin 'yon, no, yung mga ganun pong mga bagay, no, sa Old Testament, no. Napakaganda even sa book ng Matthew, napakaganda po ng pagkakagawa po ng God doon po sa mga tao na inaral po natin doon po sa mga pedigree, generations ng atin pong Panginoon. Sabi niya, sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay. Sa tayo nga, dami nating kasalanan, di ba? Tapos,
yung mercy ng God ay dinisplay po niya sa atin. Sa kapanahunan po na ito, yung kanya pong mga sinusulatan, yung sinusulatan po ni Peter, nagsasuffer sila eh. 'Di ba? And maybe natatanong nila sa sarili nila, bakit ganito? Bakit ganyan? Nung tumanggap ako sa Panginoon, ganito yung nangyari sa buhay ko. 'Di ba? Bakit ganito na ang dami-dami kong mga sufferings? Kaya tinuturo ni Peter dito sa kanila at maging sa kapanahunan po natin ngayon, ang Lord nga nagdusa, 'di ba? Ang Lord, sabi niya, ang Panginoong Hesus nga nagdusa nang kahit wala siyang kasalanan, siya ay namatay. Sabi niya, nang minsan, mahalaga po yung word na minsan po doon, once, minsan lang, no? Minsan na lang siyang namatay, no? Wala nang ibang namatay eh. 'Di ba? Para sa kaligtasan ng tao maliban sa Panginoong Hesus. Pagkatapos na namatay ang Panginoong Hesus, pati yung mga sacrifices, yung mga offerings, 'di ba, sa temple ay na-stop na kasi siya po yung final na na sacrifice. Kung merong tatayo sa kapanahunan po natin ngayon na magsasabi na ako ang Kristo, which is marami yung nagsasabi, ako yung Christ, ako yung sugo ng Diyos. 'Di ba? Marami pong mga nagsasabi sa kapanahunan natin ngayon. Pero napakadali lang naman nilang i-trace. 'Di ba? Anong connection nila dito kay Abraham? Ano yung saan nila mapapatunayan yung lahat na galing ba sila kina Joseph and Mary? Galing ba sila sa lineage, 'di ba, nitong si David? Israelita ba siya? 'Di ba? Galing ba siya sa sa angkan ng mga binanggit, 'di ba, sa Matthew chapter 1. Napaka lang, no? Napaka dali lang wala na kasi wala na-stop na kahit mga records ng kanila pong mga lineage, 'di ba, yung kanilang mga pedigree ay hindi na yun nakita. Nasunog na kasi tapos na eh, 'di ba? The last na nagpakilala na siya po yung Savior is the Lord Jesus Christ. Bakit ba nagkaroon ng Savior? Para sa atin, 'di ba? Para sa atin, para sa mga tao, 'di ba? Upang sila po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Sabi niya dito, namatay ng minsan lang, hindi na dapat ulitin. 'Di ba? Sabi dito, para kanino? Para sa inyo na mga makasalanan. Disobedient. 'Di ba? Nag-fail lang talaga tayo sa lahat ng bagay. 'Di ba? Nag-fail lang talaga tayo sa lahat ng mga ibinababa sa atin. Kasi sometimes we think ourselves, 'di ba, na parang mas matalino tayo kaysa sa mga naisulat. 'Di ba? Hindi po ganoon po yung ating response sa salita po ng Panginoon. Whatever is written, yun po yung atin pong susundin. Yun po yung ating final authority. Bakit ka sumusunod ng ganyan? Kasi yun yung sinabi ng Diyos sa kanyang salita. Mahirap yan, hindi naman dapat ganyan yan, 'di ba? Pero yun yung sinabi ng God eh. Yun yung sinabi ng Lord ko at yun yung aking susundin. That is a true faith. 'Di ba? Kasi nag-i-stand siya doon po sa katotohanan ng Diyos, no? Sabi niya dito, upang iharap kayo sa Diyos, what is the reason kung bakit namatay si Kristo? Iharap kayo sa Diyos, sabi niya, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Alam natin to, no? Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sa mga espiritong nakabilanggo. Back in the Old Testament, 'di ba mga kapatid, yung mga disobedient na mga spirits na sinasabi po doon na ginamit yung katawan ng mga tao at nag-indulge sila into sexual prostitutions sa mga kababaihan. Sa kapanahon na pag-aralan na po natin ito, 'di ba? Sila po yung nakakulong. May mga nakakulong sa kapanahonan na ito na mga disobedient na mga spirits, yung mga nagrebelde sa kalangitan kasi 1/3 yun eh. 'Di ba? Ang dami po nilang nagrebelde doon po sa kalangitan. Sa pangunguna po ni Sa pangunguna ni Lucifer.
'Di ba? Yung kanilang yung kanilang doon, yung nanguna doon po sa rebellion. And some of them ay nakabilanggo. At meron din naman yung mga hindi, no? May mga nakabilanggo, meron din naman yung mga hindi for whatever reason. Si God lang po yung nakakaalam doon. Yun po yung sinasabi ng scripture. Paano mo nalaman yung sister? Sinasabi po yun ng scripture at yung mga hindi nakabilanggo, sila po yung nagmamaniobra sa lahat ng mga disobedience na nangyayari sa mundong kinagagalawan po natin. Pero meron pong mga nakabilanggo sa kapanahunan po na ito at nung namatay si Kristo paano nalaman ni Peter ito? Maaring binanggit ito sa kanya ng Panginoong Jesus. 'Di ba? He is an all-knowing all-knowing God itong si Jesus. Maring nabanggit po niya ito, 'di ba? Kay Peter, sabi ko nga, marami pong mga bagay na hindi po naisulat sa kapanahunan natin na naganap. Kaya nga sabi ni John, hindi kayang i-contain ng buong mundo yung lahat ng mga bagay patungkol sa ginawa ng ating Panginoon. So maaring binanggit niya, 'di ba, yung mga bagay na ito na alam din naman ni Peter, nag-aral din po siya sa Old Testament, binabantayan po nila, 'di ba, yung mga prophecy. Kaya sabi dito nung namatay ang Panginoong Hesus, tignan natin siya ay pinatay sa laman pero muling binuhay, 'di ba? After ang kanyang kamatayan, muli po siyang binuhay. Sabi dito, muling binuhay sa espiritu. At saan siya pumunta? 'Di ba? Yung kanyang body ay patay. 'Di ba? Yung kanyang espiritu ay buhay. Yung kanyang body ay patay, yung kanyang espiritu ay buhay. Saan pumunta yung espiritu ng Panginoong Jesus? 'Di ba? Saan pumunta? Sabi ni Peter, nagpunta siya. Anong ginawa niya? Nangaral. Sino yung kanyang pinangaralan? Yung mga espiritong nakabilanggo. 'Di ba? Kasi sabi ng kadiliman, 'di ba? Sabi ng mga kaaway ng Diyos, nagtagumpay sila, 'di ba? Sa kamatayan ng Panginoong Hesus na sila yung magro-rule, yun yung alam nila. Pero 'di ba muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus. At pumunta siya doon upang i-declare, 'di ba, na nagtagumpay yung kaligtasan ng tao in front of them. Grabe lang talaga yung grace ng God, no? Na nakikita natin para sa kabutihan ng tao. 'Di ba, na alam po at alam din natin as according to the scriptures na yung mga nakabilanggo po na ito ay palalayain. 'Di ba? Palalayain ulit, no? Papag-aralan po natin 'yan ulit as we go on sa atin pong mga papag-aralan sa book po ng Revelations. Alam mo 'yon? Kung magbabantay ka lang talaga sa prophecy ng scriptures, hindi talaga po pwedeng hindi ka manabik sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya dapat nakikita natin kung ano ba talaga yung ating mga priorities, no? Kung ano yung ating ipina-priority. Ang ginawa niya, nangaral siya. Anong pinangaral niya? Yung triumph, yung ano niya, yung alam mo yon, yung ginawa, 'di ba, ng Diyos para sa kabutihan ng tao, no? Yung pagbubunyi na ginawa dahil ang kaligtasan ay nagawa sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. 'Di ba? Yung final offering, kasi ang requirement ng God, any disobedience ay kamatayan ang kaparusahan, at nagawa ito sa pamamagitan ng buhay ng Panginoong Hesus. Kaya lahat ng tatanggap sa Lord, hindi na pupunta doon sa hell na ang Diyos mismo ang gumawa para sa mga disobedient na mga spirits na ito. 'Di ba? Sa mga disobedient na mga angels na ito, no, na nagrebelde sa Diyos doon po sa kalangitan. Sabi niya dito, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong, yung mga espiritong ito, ayaw sumunod. Ayaw sumunod noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe.
Nakakatuwa lang talaga si Peter, no, how he writes. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos nang may naalala siya sa kapanahunan po ni Noe habang ginagawa nito ang daong, no, yung alam mo yun, 'di ba nag-start doon sa mga fallen angels na sinabi nga po natin na nagkatawang tao sila at nakipagdiig sa mga kababaihan sa book po ng Genesis. So what they produce is a generations of a disobedient people. 'Di ba? Kaya nga mga kapatid, kahit sa marriage, 'di ba? Itinuturo talaga sa atin ng Panginoon na ang pipiliin mong partner, 'di ba? Kung sinabi mong ibinigay 'yun ng God, hindi ka bibigyan ng Diyos ng isang tao, 'di ba? Na magpro-produce ng isang generation ng disobedient people. Kaya nga tinuturo po niya sa kanyang mga salita na ang pipiliin mo ay yung tao talaga, 'di ba, na may connection sa Diyos. Binigyan niya tayo ng pattern of choosing kung sino yung ating kasasamahin, kung lalaki ka, kung sino yung iyong pipiliin. Kasi kung hindi mananampalataya, 'di ba? Yung iyong mapipili, kung ikaw ay babae, grabe lang talaga yung suffering. At alam mo kung ano yung magsasuffer ng higit? The children. 'Di ba? The children lang talaga yung magsasuffer. 'Di ba, pansinin mo yung produkto ng isang mga mag-asawa na hindi mananampalataya yung isa, 'di ba? Merong problema. Lalo na kapag parehas silang hindi mananampalataya, what are they producing? They are producing a generation of disobedient people, 'di ba? Disobedient, hindi ayaw mag-obey, 'di ba, sa Panginoon. Sa kapanahunan ni Noe, sabi niya, nakita din natin ito, yung mga disobedient na mga tao na ito, ayaw, ano yung category nila? Ayaw nilang sumunod sa Diyos. For 120 years of preaching, di ba? Habang gumagawa si Noe ng daong, pinagtatawanan siya. At hindi siya tumigil for 120 years, kapatid, of preaching. Wala man lang ni isa na naligtas. 'Di ba? Wala man lang ni isa na nag-respond doon po sa preaching ni Noah. Kasi ano ba yung pinipreach ni Noah? Righteousness. Bakit? Kasi may kasalanan eh. Grabe yung paggawa ng tao ng kasalanan sa kapanahunan po niya. Nag-i-eating sila, nagdi-drinking sila, they are engaging in yung sa marriage, sabi doon, 'di ba, sa scripture, sa pag-aralan natin sa New Testament. Ibig sabihin, yun yung priority ng mga tao na ito sa kapanahunan na yon, hindi ang Diyos. 'Di ba? Hindi ang Lord yung kanilang priority. Tignan natin yung mundong kinagagalawan natin, mga kapatid. Ano yung priority ng tao? 'Di ba? It's the same thing. Eating, drinking. Pag sinabi mong eating and drinking, talagang lang sila, wala silang iniisip kung hindi enjoyment. 'Di ba? Wala silang iniisip kung hindi i-feed yung kanila pong mga sarili. Drinking is yung mga ibig sabihin pag nagpa-party ka, 'di ba? Nagiinom ka kasi gusto mong bigyan ng kasiyahan, 'di ba, yung iyong sarili. And marriage, yun po yung kanilang talagang how to build a family, talagang binubuhos nila yung lahat sa kanila pong mga pamilya. Yun po yung engagement ng tao sa kapanahunan po ni Noe at maging sa kapanahunan po natin ngayon. They don't choose God. 'Di ba? They don't choose God. Naging disobedient po. Wala man lang naligtas for 120 years maliban sa pamilya ni Noe. 8 tao lang yung pumasok, 'di ba? Sa ganun po katigas ang ulo ng mga tao sa kapanahunan po na 'yon at maging sa kapanahunan natin ngayon. Salamat sa Panginoon na yung banal na spirito, siya po yung nag-iindik sa atin upang patuloy po nating pag-aralan yung lahat ng mga bagay na ito at makasunod po tayo sa kanya pong naisin. Sabi niya, habang ginagawa niya doon ay ilang tao, 8 lamang, sabi niya dito, ang nakaligtas sa tubig, 120 years. Grabe lang na preaching yun, walang tigil yun. 'Di ba? Pero ayaw kasing sumunod
Dahil ang calling naman talaga ng God is righteousness. Di ba? Righteousness. Ano ba yung righteousness, sister? Katwiran. Di ba? Katwiran. Holiness. Yung calling ng God. Holiness. Lahat ng banal, di ba? Walang bahid ng kasalanan. Yun po yung call. Kaya nga in the image and likeness of our Lord Jesus Christ, yun po yung calling natin. Kaya kung tatanungin tayo, ano ba yung calling mo? Di ba? Minsan, kinold ako para kumanta. Yun ay bunga na lamang. 'Di ba? Bunga na lamang ng isang righteous life, ng isang holy life. Pero actually, ang calling talaga ng isang mananampalataya is to be in the likeness and image of His Lord. 'Di ba? Ano ba yung image and likeness ng ating Panginoon? Nandun yung holiness, nandun yung perfection, 'di ba? Nandun yung obedience. Lahat ng mga karakter na ipinakita ng ating Panginoong Hesus, yun po yung calling natin. 'Di ba? Yun yung calling natin. We are called, no? At mapapag-aralan natin as we go on dito po sa chapter 4, yung mga gift na sinasabi, mga spiritual gift natin na ibinigay ng God. Kapag tinawag po tayo ng Panginoon, hindi tayo tinawag for nothing. 'Di ba? Tinawag po tayo for something. Tinawag niya tayo sapagkat gusto niya na maging kawangis natin ang Panginoong Hesus. Kawangis natin ang ating Panginoong Hesus at sa pagkatawag po na yon, i-empower po niya tayo sa pamamagitan ng mga gift na kanya pong ibibigay. Yun po yung pag-aaralan natin sa araw po ng bukas, no? Sabi dito, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Ngayon, larawan lang ha, hindi siya, alam mo yan, pag sinabi mong larawan, hindi ito yung actual. 'Di ba? Hindi kapag nagpa-picture ako, hindi ako 'yon. 'Di ba? Yung pag na-develop na pag na-develop na yung camera ay yung picture, ako 'yon, pero hindi ako 'yon hindi yun yung personal na ako. Ito ay larawan lamang, 'di ba? Nang ako, larawan ko, kumbaga image ko. 'Di ba? Kinopya niya yung image ko. Kaya sabi dito, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo. Ngayon, paano ba naligtas sina Noe? Alam yung mindset ni Peter, no? Ganito talaga siya magsulat. Paano ba naligtas sina Noe, no? Sa pamamagitan ng yung pag-create po nila, 'di ba, ng ark or yung daong, no? At naligtas po sila dahil sumunod po sila, 'di ba, sa ipinag-utos sa kanila ng Diyos. Maging doon sa sa paggawa ng ark, mga kapatid, 'di ba? Hindi lang basta sinabi ni God na, Noe, gumawa ka ng ark. Hindi, pati mga sizes binigay ng God. Ganon siya kadetalyado sa pagbibigay ng kanyang command. Di ba? Napansin niyo yon? Ganon siya kahit yung mga pairs. Di ba? Hindi yung kunin mo na lang lahat yung mga hayop na pwede mong dalhin. Di ba? Hindi. Detalyado. Yun lang, ang gusto ko lang talaga sa Panginoon. Detalyado siya kung magbigay ng kanyang command para walang maisumbat ang tao na hindi ko naman naintindihan. Hindi mo naman sinabi na na dalawa pala, hindi, alam mo yun, hindi, prepare lang talaga ng God yung lahat ng bagay, no? Kaya napakasarap lang talagang, sumunod lang talaga, sa Panginoon. Sabi niya, yung tubig na ito ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon, hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ano ba sinasabi ni Peter dito? Bakit siya pumunta dito sa baptism? No, kasi yung baptism, ito po ay proclamation natin ng ating pong pagtanggap, 'di ba, sa Panginoon. No, kapag nagpabaptize ka, ibig sabihin nun, sinasabi mo sa buong mundo na ikaw ay para na kay Kristo.
Hindi katulad ng ibang mga ginagawa, 'di ba? Makapagpa-picture lang doon sa Jordan River. And after that, baptized na sila pero hindi na nagpatuloy, 'di ba, sa Panginoon, no? Ang sinasabi po dito ay yung baptism na yon, o mahalaga yon, 'di ba? Mahalaga yon pero hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako ng Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Ngunit, sabi dito, no, uh, hindi nito nililinis ang dumi ng kahit magpabaptize ka ng ilang beses. 'Di ba? Hindi yun nililinis. Yun ay proclamation na ikaw ay tumanggap na sa Panginoon. Kasi there is something in you na nilinis na kaya nga hindi lang talaga ako favor na alam mo yun yung kung sino lang yung babautismuhan mo. 'Di ba? Mag-undergo lang talaga siya ng process. Kailangan kung ako lang ang masusunod, hindi lahat ng magsasabing magpapabaptize, ibabaptize. 'Di ba? Kasi matindi yung kanyang gagawin na desisyon Kapag nagpabaptize siya, ibig sabihin nun, siya ay para sa Diyos na lamang. 'Di ba? Wala na siyang ibang priority maliban sa Diyos. Kahit nga po sarili niya, hindi na niya yun ipaprioritize. Hindi na rin niya ipaprioritize yung kanyang family, kung ano man yung mga sinasabi niyang mga loved one, kasi ang priority na niya ay si God at secondary na lang yung ibang mga bagay. Paano na yun? Paano siya makakapag-desisyon kung hindi niya maliwanag na alam, yung, di ba, yung mga commands ng God? Kailangan maituro sa kanya yung Genesis hanggang Revelation bago siya magdesisyon kung gusto ba niya talagang magpabaptize. 'Di ba? Dapat ganun yung ginagawa, no? Maganda lang na ganun sana yung natin, no? Yung kasi yun naman ang sinasabi ng God sa atin 'Di ba? Magdedesisyon ng tao na magpabautismo kasi ang alam niya malilinis yung kanyang kasalanan. Sabi ni Peter, hindi. Minsan yan point of pride pa ng mga pastors na baptize 100 people. 'Di ba? 100 people. Grabe lang. Kung baptism yung magiging basihan ng mga tumanggap sa Panginoon, di ang dami-dami na sanang nasunod sa Diyos. 'Di ba? Kasi ginagawa lang alam natin no na ginagawa lang ng iba yung mga sinasabing baptism. Kasi for yung pride, 'di ba? Gusto nilang masabing kasi requirement din naman sa Roman Catholic, alam natin na kapag binaptize yung isang bata, membro na siya, 'di ba, ng Roman Catholicism. Sa atin naman, pag binaptize ka, 'di ba, parang mapapabilang ka na kasama 'yon, mapapabilang ka na doon sa iglesia, no? Pero ang sinasabi dito, 'di ba, ni Peter, hindi niya malilinis yung dumi ng inyong katawan. Ito ay larawan lamang ng ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Larawan lang, 'di ba, nang nagliligtas sa inyo ngayon. Hindi nito nililinis ang dumi ng katawan. Ito'y pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budhi. Nag-ship siya pagdating sa kaligtasan. Kanina sinasabi niya, 'di ba, yung si Noe, iniligtas sila ng Diyos, 'di ba? Pinili po sila ng Diyos. Ngayon nag-ship siya ulit sa salvation. 'Di ba? Yun yung niya, nag-ship siya ulit sa salvation at para maligtas, maaring naisip ni Peter na ito yung mga pamamaraan ng mga ibang tao na upang masabi sila na sila'y ligtas, kailangan nilang magpabautismo. 'Di ba? Kailangan nilang mag-undergo, 'di ba, ng baptism. Sabi ni Peter, ito ay larawan lamang, 'di ba, ng larawan lamang yan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon, pero hindi nito nililinis yung dumi ng katawan. Sino ba yung naglilinis? Ang God, 'di ba? Ang God yung naglilinis ng kasalanan ng tao, 'di ba? Siya po yung nagtanggal. Si Kristo, ang buti lang no na lahat ng mga kasalanan ko noon hanggang ngayon, yung last na kinumit kong mga
kasalanan, napakasarap lang isipin na ang lahat ng mga yon ay naipako na sa krus at nawala na dahil sa kamatayan ng aking Panginoong Jesus. Anong gagawin ko? I will just acknowledge it. 'Di ba? Na si Kristo'y namatay para sa mga kasalanan na yon. So what a relief. 'Di ba? What a relief sa isang katulad ko at sa isang katulad po ninyo na sinasabi po ng Diyos, 'di ba, na dapat wala ng guilt. 'Di ba? Dahil namatay na si Kristo nang dahil sa kasalanan. Kahit wala siyang kasalanan, inako niya, 'di ba, yung mga kasalanan ng mga tao upang, alam mo yun, malaya po tayong makasunod, 'di ba, sa Panginoon, no? Kasi yung kasalanan, nagpapadumi po siya ng katawan. 'Di ba? Nagpapadumi po siya ng katauhan, 'di ba, ng isang tao. Gusto ng God linisin tayo Tapos tayo naman minsan gusto natin madumi tayo. Gusto na dinidikitan natin yung mga madudumi para makontaminate tayo. Kasi gusto natin yung ganon. 'Di ba? Gusto natin na i-disobey yung God kasi mas masaya tayo doon Kasi ang puso natin ay nandun, 'di ba, sa mga makamundo, 'di ba, na mga bagay. Pero si God, gusto nilang talaga niyang malinis tayo. Sino ba sa atin ang gustong madumi? 'Di ba? Yung huwag kang maligo, madungis ka, 'di ba? Yung alam mo 'yon, wala naman, 'di ba? Wala, ewan ko lang po sa kung meron po sa atin na gustong madumi, 'di ba? Madumi yung damit, madumi yung mukha. Naalala ko si Lola, kumain ng avocado. Na ano sa mukha niya, yung alam mo yun, nagkakulay green yung mukha niya. Tumawag siya kaagad sa doktor. Sabi niya na nag-iiba na daw yung kanyang kulay. At ano, kailangan, baka daw yun ay very dangerous. Sabi ko, maghilamos ka lang. Sabi ko, subukan mo lang maghilamos. Sabi ko, binigyan ko na siya ng wet tissue kasi ayaw nga niya. Gusto niyang paniwalaan na, bakit nag-iba na? Avocado lang yun. 'Di ba? Nililinis ng tubig yung karumihan, pero ito ay larawan lamang, sabi ni Peter. Ang totoong naglilinis ay ang Diyos, 'di ba? Ang Diyos po yung tunay na naglilinis, no, sa lahat ng at ginawa na po 'yan ni Kristo. 'Di ba? Sabi ni Peter, ginawa na niya 'yan sa kanyang kamatayan. Kaya what a joy lang talaga, no, na hindi mo ipagpalit ang Diyos. Kasi ginawa niya nilinis niya tayo, ang dungis-dungis natin ng dahil sa ating mga kasalanan. Pero binigyan niya tayo, 'di ba, ng kalinisan. Accepted sa presence ng God. Anong ginagawa ng Panginoong Jesus sa heavenlies? 'Di ba siya yung nag-ano sa atin doon? Nagsasabi siya yung, alam mo 'yan, siya yung nag-i-intercede sa atin. Siya yung ating righteousness. Kaya ang palad lang talaga, yung pagiging Kristiyano ay isang napakapalad na bagay, 'di ba, sa buhay ng isang tao kung ito po ay kanyang pahalagahan. 'Di ba? Pahalagahan. Oo, maraming mga trials. Sino ba nagsabi naman na wala namang trials pag ikaw ay naglingkod sa Panginoon? We are living into this kind of mundo, 'di ba, na pinaghaharian po ng kasamaan. Pero ang mabuti sa atin na kapag may mga ganyan po na mga trials and temptations, mga tribulations, persecutions, ang mabuti naman sa atin, 'di ba? Meron tayong Diyos na yung nilalapitan, 'di ba? Meron tayong Diyos na nagsasabi na mabuhay ka man o mamatay ka, kung tayo po ay nasa Panginoon, 'di ba? Sa piling pa rin ng Lord, 'di ba, yung ating pong pupuntahan. Sabi niya, hindi inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. So si Jesus Christ yung nagbigay nito sa atin, 'di ba, ng kaligtasan. At kapag in-acknowledge po natin 'yon, kailangan kasing magpabautismo when you want to receive the Lord. Kasi kailangan ipakita mo, 'di ba? Testimony kasi yung testimony kasi yung bunga ng baptism 'Di ba, na ikaw ay kabilang na sa lingkod ng Diyos at mamumuhay ka na ng ayon doon po sa nais ng Diyos. Yun po yung baptism, mga kapatid. Kaya every time, alam mo every time na
alam mo yun, minsan lang naman yung baptism, 'di ba? Pero masarap naman kung may mga renewal nga yung mga marriage, may mga renewal nga yung mga ibang mga bagay. Masarap din lang i-renew, 'di ba? I-renew yung commitment sa Panginoon na ikaw ay sa kanya at siya ay para sa iyo. 'Di ba? Napakaganda lang na bagay yung ganong ma-acknowledge po natin na yung existence natin ay para sa Panginoon. 'Di ba? Yung buhay na ito ay para sa Lord. Kasi ayaw man tanggapin ng tao ang Diyos. Mamamatay din naman siya, 'di ba? At mapupunta siya doon sa hindi naman kayang i-prolong ng pera or i-prolong ng kahit na anumang bagay yung buhay. Meron lang talagang simula at merong katapusan at nasa tao lang talaga yung choice. 'Di ba? Nasa tao lang talaga yung desisyon. Kung ano ba yung tatanggapin niya? Tatanggapin ba niya yung ino-offer ng God na buhay na walang hanggan o tatanggapin niya yung buhay na walang hanggan din na may kaparusahan. Ganun lang yung choices, 'di ba, ng tao. At marami naman kasi yung hindi naniniwala sa mga bagay na ito, no? Bakit kaya maraming mga hindi naniniwala? Alam mo kung bakit? Marami kasing mga Kristiyano balimbing, 'di ba? Hindi nila tinuturo ng maayos ang salita ng Panginoon kasi ayaw nilang maka-offend. 'Di ba? Sinu-sugarcoat nila yung mga salita ng Panginoon. Kaya nga hindi tayo nagsusugarcoat eh. Kasi ito yung salita ng God eh. Masaktan kung sino yung masaktan, magpatuwid. 'Di ba sa Panginoon? Kasi kung isusugarcoat ko ito mga kapatid, you will love your sin. 'Di ba? You will love lang talaga your sin. At masakit lang 'yon, 'di ba, na napakasakit lang na bagay na alam mo 'yun, nakasama mo tapos tinuring mo, 'di ba, na nakapatid tapos mapupunta lang pala, 'di ba, sa impyerno nang dahil sa hindi ka nagsalita, hindi mo ibinuka yung iyong bibig doon po sa kahihinatnan ng isang tao na nagchuchus, 'di ba, ng kasalanan. Kaya kailangan nating magsalita. Wala akong nakita sa mga lingkod ng Panginoon na hindi sila nagsalita, nag-rebuke ng kasalanan. Wala. Kasi ang calling ay righteousness. Uulitin ko po yun mga kapatid. Ang calling ay holiness. Ibig sabihin nun, lahat ng mga uri ng mga kasalanan, we need to address. Diba? We really need to address any kind, yung kasalanan na sinasabi ko, hindi lang yung mga nangangalunya, hindi lang yung mga nagsisinungaling, hindi lang any disobedience sa salita ng Panginoon is sin. Diba? Lahat ng mga nakasulat dito sa scripture, kapag hindi natin ito sinunod, it is sin. Pag sinabi niyang huwag kang makikisama sa mga hindi mananampalataya, diba? Pag nakisama ka, it is sin. Lalong-lalo na doon sa mga nagsasabi, sabi ng scripture, na sila yung mga mananampalataya pero gumagawa ng mga ganitong mga bagay. Yung pakikisama mga kapatid na sinasabi, di ba? Yung talagang you intend, di ba? Na makisama lang talaga sa mga ganitong klase ng tao. Di ba? Hindi lang minsanan. You choose to be with them all the time. Di ba? Yun po yung kasalanan, yung mga you enjoy their company, kung nasaan sila ay nandun ka, di ba, yung mga hindi mananampalataya, kung nasa inuman sila na hindi ka naman umiinom eh. Alam mo, sinabi naman yun ni Solomon eh, hindi naman ako nagwo-worship eh, pero inano pa rin siya ng God, di ba, ni-rebuke pa rin siya ng Lord, pinarusahan pa rin siya ng Lord, eh bakit ka nandun? Di ba? Hindi ka nga nagwo-worship, but your presence will testify that you agree doon po sa kanilang mga ginagawa. Kaya ingat-ingat tayo, 'di ba, na hindi tayo basta-basta sumasama. 'Di ba? Hindi tayo basta sumasama, binyag lang naman, umattend lang naman ako doon sa ganito, sa mga Catholic minsan, 'di ba? But your presence will agree that okay lang sa iyo yung mga images, okay lang sa'yo kahit hindi ka nag-worship doon, kahit nagnalangin doon, nag-agree ka, 'di ba? Tinaas mo yung mga lahat ng ipinagawa sa'yo ay nag-agree ka, hindi ka nagsalita. That is sin. That is really sin. Diyan bumagsak si Solomon, kapatid, ang pinakamatalino, 'di ba, na tao sa balat ng lupa, ang pinakamapalad
'di ba, na talagang na-enjoy niya yung kaloob sa kanya ng God. Bakit siya nagkasala? Kasi sumasama siya sa mga asawa niya na hindi mga mananampalataya sa kanilang pag-worship doon sa mga burol. Nung kinonfront siya, sabi niya, hindi naman ako nag-worship Pero nandun siya. Kaya yung presence natin, ingatan natin kasi that will speak kung ano yung mahalaga sa atin. 'Di ba? Kung ano yung mabuti, kung ano yung gusto natin. Kaya nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Tell me kung sino yung mga gusto mong kung sino yung mga nakakasama mo at sasabihin ko kung sino ka. Kaya madali lang talagang ma-identify yung mga tao Yung mga puso nila, madali lang talaga silang ma-identify. Kasi when they love these people na walang pagkakakilala sa Panginoon, that means to say, ganun din sila. Yung puso nila ay malayo, 'di ba, sa Panginoon. Hindi man ako nakakita dito sa scripture kasi scripture lang naman yung ating mga magiging basehan. Sina Paul, 'di ba, we-witness po sila, pero alam mo yung priority ni Paul inside the pumapasok siya sa mga sinagoga. Doon siya unang nagpi-preach. May mga instances man na pumupunta siya sa labas, pero sino yung nagte-take over? 'Di ba, sino yung bangka? Siya yung nagsasalita. Tayo, sumasama tayo, hindi tayo nagsasalita, hindi naman natin kontrolado yung lahat ng bagay, wala tayong ina-agree lang natin yung lahat ng kanilang mga ginagawa. And that is sin, di ba? That is kasalanan. Sabi dito, na umakyat sa langit, iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan ng Diyos. Nasa kanan ng Diyos. Sabi niya, nagkahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Sa mga kapangyarihan sa langit. Yung word ng kanan ng Diyos, yun lang po yung ating kukunin. 'Di ba? Ano bang sinisignify po nito? Yung kanyang authority. 'Di ba? Yung kanyang power. Nandun siya sa kalangitan. So that means to say, mga kapatid, na kahit nandun ang Panginoon, 'di ba, sa kalangitan, umakyat sa langit, nasa kanan siya ng Diyos, He is in control. 'Di ba? Kasi nasa kanan siya ng Diyos nakikita niya, nagsisignify ito ng authority, nagsisignify ito ng power, nakikita niya yung lahat ng bagay na nangyayari, 'di ba, sa bawat isa po sa atin. Ang laki ng CCTV natin sa kalangitan. Kaya dapat nag-iingat tayo kasi everything ay nire-record po 'yan. Lahat ay recorded. Hindi pwedeng, burahin yan. Kasi yung mga nagre-record dyan, may mga nagre-record na mga angels, whatever it is, kung ano man po yung kanilang mga ginagawa. Pero meron tayong book of life, di ba? Book of life. At pag sa judgment day, bubuksan yung book of life natin di ba? Bubuksan yon, titignan doon yung mga bagay na hindi ipapakita sa atin o hindi man ipapakita, nawa kung ipapakita as according to the scriptures, yung mga bagay na ginawa po natin nung tayo po ay nabubuhay pa, nung tayo ay nandito tayo malakas. Makikita ito sa kalangitan, yung pag-aaral natin na ito, 'di ba? Makikita ito, naka-record ito sa ating book of life, nawa lahat ng mga bagay na makikita po doon pagdating po ng panahon ay para po sa ika-glory, ikapupuri, 'di ba, ng ating Panginoon. So yun po mga kapatid yung ating lesson. At itatype ko na lang po, Sister Irene, yung atin pong question.